So, sinabi ko kanina nakaisa naman ang CHR no, doon sa position ng Supreme Court. Tama po ba ako? Tama po. Yes, at naniniwala din ba ang CHR na ang red tagging is a dangerous and all government officials and agencies should stop such act? And even noong panahon ni President Duterte, rampant talaga yung mga kahit na mga officials ay nire-red tag. Lalong-lalo na yung mga organization, like yung organisasyon ng mga teachers, organisasyon ng mga government employees, pati ang Department of Education, Commission on Human Rights, TESDA, to conduct seminars in school under the guise of the national security. Ginagamit talaga no, lahat ng mga agency nitong mga militar, kunwari, peace and order. Pero dinidescribe po dito ang lahat ng mga legitimate na mga people's organization as mga terrorists. Kabilang na nga dyan yung Gabriela, ang Kilusang Mayo 1, at iba pa, at nire-relate ito, no, nililink doon sa Communist Party of the Philippines. Super Pinas TV. Super Pinas TV. Naging bulgara na po at masyadong halata ang mga interpolasyon ni ACT Party List Franz Castro sa budget briefing ng Commission on Human Rights kamakailan. Tila ba ay may sabuatan ng dalawa dahil nga kung naaalala natin dati kung bakit kapag may namatay na mga pulis at AFP sa pakikipaglaban sa mga kriminal ay walang ginawang aksyon at tahimik lamang ang CHR. Ngunit kapag may namatay na mga miyembro ng NPA dulot ng operasyon ng pagtugi sa kanila ay ang bilis pa sa kidlat kung umaksyon itong CHR. Sa dinami-daming tanong ni Franz Castro ay sa mga red tag party list din naman ang hantong tulad ng Kabataan, Gabriela at ACT kung saan siya naging congressman. Noong nakarang administrasyon ay sinusulong talaga ang red tagging dahil naglilipana na ang mga organisasyon at talamak na ang recruitment ng mga nasa kabila at marami na rin ang missing na mga estudyante na dinadala pala sa kabundukan. Kung mapapansin natin ay kaya pala ayaw na ayaw nila ang red tagging dahil siguradong mawawala sa mapa ang mga alleged party list ng mga ito. At kung matatandaan naman natin mga kasuper na halos sa mga pagdinig sa Kongreso ay always present talaga ang tatlong kongresistang ito na sina Brosas, Castro at Raul Manuel. Nakakapagtaka talaga dahil to the rescue kaagad ang mga ito kapag agrabyado ang isa sa kanila. Panoorin po natin ang buong video. So the next to interpolate is our Deputy Minority Leader, Franz Castro. Thank Good morning you, po. Madam Chair. Magandang umaga po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating mga resource person coming from the Commission on Human Rights sa pamumuno po ni Sir Palpalatok. Well, so syempre, nagbibigay din po ako ng pagpupugay sa CHR dahil despite of the meager budget, Madam Chair, ay sinisikap talaga nila no, na matugunan yung mga problema on human rights. Okay, so saksi din po ako doon sa mga mabilis na pag-action nila doon sa mga idinudulog po natin. Lalong-lalo na example po yung mga profiling ng mga teachers natin dati sa Alliance of Concerned Teachers. Okay? So yung unang topic ko po, Madam Chair, ay yung tungkol sa red tagging. I know kaisa po natin ang CHR doon sa against dito sa mga red tagging based doon sa mga nababasa ko po ng mga statement nila. Okay? At ito po no, sinabi na po ng Supreme Court, dineclare niya yung red tagging as vilification, labeling, and guilt by association threaten a person's life, right to life, liberty, or security. No, so yung labeling a person red often comes with frequent surveillance, direct harassment, and in some instances, eventual death. So yun po yung nagiging epekto ng red tagging, Madam Chair. On a different topic naman po, regarding the so many thousands of victims of the fake war on drugs, lumilitaw po sa mga hearing ngayon ng Kamara na hindi na lang anti-poor, hindi lang madugo, pero
peke po pala talaga itong war on drugs, given na naging parang cover lang siya doon sa mga nagko-compete sa illegal drug trade. Madam Chair, ang tanong ko po, given na nung martial law, 'di ba, marami ding mga naging biktima, martial law ni former president and dictator Ferdinand Marcos Sr. Tapos nung nakuha po yung mga portion ng nakanayaman ay yan po ang source ng compensation para dun sa mga victims. Ito po, I just would like to get the opinion so far. Ano po yung pagtingin ng CHR? Kung halimbawa, dun din sa mga involved sa illegal drug trade na mga matataas din na opisyal at mga personalities. Halimbawa po, in the event na may makuha ng mga earnings nila mula sa kanilang involvement doon sa ganong hindi magandang mga aktibidad, ano po yung pagtingin ng CHR if meron din pong pera mula doon na gamitin as source ng compensation doon sa mga tens of thousands na mga pamilya na biktima ng war on drugs? Pag wala pa hong stand ang komisyon tungkol dyan, maaari po namin pag-aralan at siguro pwede ho kami mag-submit ng recommendations kung sakali man sa Kongreso. Sige, so on our part, sa office din po namin sa Kabataan, Madam Chair, we can formalize this idea at ipepresent po din po natin sa CHR para makunan po ng posisyon. So, sinabi ko kanina nakaisa naman ang CHR doon sa position ng Supreme Court. Tama po ba ako? Tama po. Yes, at naniniwala din ba ang CHR na ang red tagging is a dangerous and all government officials and agencies should stop such act? Tama po. Well, nakakalungkot, Madam Chair, kasi itong red tagging na ito, hindi lang ito ginagawa ng mga vigilante or mga individual, maging mga state agents. Babanggitin ko na yung NTF-ELCAC, some military forces, mga PNP, etc. And even noong panahon ni President Duterte, rampant talaga yung mga kahit na mga officials ay nire-red tag. Lalong-lalo na yung mga organization, like yung organisasyon ng mga teachers, organisasyon ng mga government employees, ay talagang rampant yung red tagging. Okay? So, ayun po, ano po, pwede bang malaman, Madam Chair, ano po yung mga concrete na mga ginagawa po ng ating komisyon concerning red tagging na mga incidents? Ano ba yung mga programa na matulungan itong mga red tag, kung mapipigilan ang red tagging sa bansa? So ano po ba yung mga measures, serbisyo, tulong na pwedeng maibigay po ng CHR? Maraming salamat po. Una sa mga kaso na na-file or iniimbestigahan ng Commission on Human Rights concerning red tagging, iniimbestigahan po yan, tuloy-tuloy po yan, and ang isa sa pinaka-importanting ginagawa ngayon ng komisyon ay nagsasagawa ho kami ng national inquiry on the situation of human rights defenders focused on red tagging. Nagsimula na ho kami noong July, at patuloy ho yung aming national inquiry dito. Ang layunin po niyan ay siyempre mahinto ang red tagging kung meron. At pangalawa, magkaroon tayo ng konkretong definisyon ng kung ano ba ang red tagging o kung tama ba na red tagging ang term na dapat gamitin. At pangatlo, isa sa layunin nito ay makapagrekomenda ng angkop na batas or measure o kung ano mang alituntunin upang matugunan ang problema ng red tagging. Bukod ho dyan, ang ginagawa ho ng komisyon ay meron ho kasi kaming modest witness protection program sa komisyon. So kung meron hong pangangailangan ng security, pwede ho kaming magbigay niyan. Pero sa ngayon, I think wala ho kaming ganitong ngayong kaso. And also, kung meron hong risk, yun po, kung may risk, witness protection, and also kung kailangan ho ng support, we also provide legal aid to victims. And also we collaborate with
local and international human rights organizations para madokumento ho at maipatupad yung accountability ng mga nag-violate. So, thank you, Madam Chair. So, I understand wala pa rin naman po tayong batas, no? Para talagang ma-put into accountability itong mga nagre-red tag. Lalong-lalo na yung mga government officials, mga agencies, at iba pa. Ito, ma-example ako, Madam Chair, no? Ngayon lang ito, August. So, yung provincial LCAC along with, ito sa Laguna po, Mr. Chair, Madam Chair, 2nd Infantry Division of the Philippine Army ito yung nagkaroon po ng pati ang Department of Education, Commission on Human Rights, TESDA to conduct seminars in school under the guise of the national security. No, kabilang po dito yung Laguna Provincial Peace and Order Council. So kasama ang DepEds, CHED, tsaka TESDA. So ginagamit talaga lahat ng mga agency nitong mga militar. Ang supposed to be seminars ay hindi siya different from ones conducted in the different barangays. So dito po, Madam Chair, sinasabi, kunwari, peace and order, pero dinidescribe po dito ang lahat ng mga legitimate na mga people's organization as mga terrorists. Kabilang na nga dyan yung Gabriela, ang Kilusang Mayo 1, at iba pa, at nire-relate ito, nililink doon sa Communist Party of the Philippines. So, with this, Madam Chair, nangyayari itong, na mga ganitong mga seminars, na mga red tagging. So syempre, ang mga tao na nakakadinig nito, kahit ang mga estudyante o mga kabataan nakarinig nito, so magkakaroon tuloy ng magiging problema doon sa pagtingin dito sa mga legitimate na mga organizations na ito. So nakarating ba ito, Madam Chair, sa ating Commission on Human Rights? Go ahead, Chairperson. Hindi pa ako familiar, but we are verifying ito karating na sa ating regional office. At meron po di-imbestigahan namin, and we will do appropriate measures and actions po. Yes. So hindi po dampan po ito na nangyayari na nagtatago sa peace and order na mga mga seminars, pero ang ginagawa ay talagang vilifying at linking yung mga people's organization sa terrorism. Okay? So siguro ibigay na lang namin yung mga actual na mga incidents, may mga nangyari din kasi, and even Madam Chair, yung mga union members dito sa officers ng PhilFoods Fresh Baked Products, Fuji Electric Philippines, HKR Philippines, Gardenia dito sa Laguna po ay nakakaranas din po ng red tagging kasi very dangerous ito, ipaglaban mo lang yung iyong karapatan para sa sweldo, para sa karapatan ng pag-uunyon, or yung mga karapatan na dapat na nakukuha ng ating mga manggagawa, ay nire-red tag ka na, So, very dangerous itong mga nangyayaring ito, na-experience nga namin, Madam Chair, kahit kami sa Alliance of Concerned Teachers, yung aming union, na sinasabi ay yung paghingi ng pagtaas ng sweldo ay parang nire-red tag na rin kasi sinasabing ayan yung mga organisasyon na yan na humihingi ng mga pagtaas ng sweldo, mga komunista yan. So talagang talagang ang concept talaga ng red tagging ay talagang nakakapahamak. Kaya Madam Chair, sana may magawang bukod sa binanggit ni Chair tungkol doon sa mga ginagawa nila konkreto, ay sana ay ano pa ba yung pwede? Kasi ito mga government agency ito, mga militar ang nire-red tag, Kindly wind up. Oh. So kaya sana po ay maimbestigahan, Madam Chair. Yes. Maraming salamat po. Makikipag-ugnayan po yung aming advisory council nung National Inquiry on red tagging para alamin po at makuha yung detalye ng mga binanggit niyo pong mga insidente. Thank you, Madam Chair. I'm manifesting for second round.